So yun, my name is Jericho Kirby Alejandre and ito ang panibago natin topic. Active Directory Objects. So ito yung paggagawa ng organizational unit, user and group, yung mga pag-add ng mga ganun. Sa mga client na to. So ayan na. Start na tayo. Learning objects. After reading this information sheet, students must be able to understand what are different between organizational unit, users, and groups. Create organizational unit and groups in Active Directory users and computers. Create users accounts in Active Directory users and groups using DADD. Command line option C. Using batch script. Create a bulk of user account using a batch script. So, yun nga pa. Yung mga pagkakaiba nga ng organizational unit, users, and groups. Tatalakayin natin ngayon, game. Introduction. Active Directory or AD is not going to work solely without its object. Objects are everything left under AD as stated in information sheet. Active Directory. Objects are the following: users and group services, emails, resources such printers and shared folders. What is an OU or organizational unit? An organizational unit is a container that holds AD objects like user accounts, computer accounts, and groups. Kaya daw siya yung naghahawak ng mga users account, computer accounts, and groups. Yung pinaka parang folder, lagayan. Or yun yung pinaglalagyan. Yung organizational unit, pwede kang magawa doon ng computer amount, computer group, user account, o user group. Pwede kang gumawa ng ganun sa organizational unit. Then, organizational unit helps to keep your objects organized but also are used to control what your users can and can't do, among the other things. We'll start off building a few OUs so our users and computer accounts will have a place to live. You can organize organizational units geographically, by function, department, and etc. But remember to KISS keys as much as you're able to keep it simple. Sysadmin. CSS organization unit, CSS users, child organization unit, CSS computers, child organization unit. So yun nga, pwede kang gumawa ng mga user at saka yung mga folder na kung anong meron sa CSS organizational unit. Creating an organizational unit. Start by opening up your server manager, then expand the roles section. So yun, pagkagawa mo dito, pwede kang gumawa ng 200 users account with 4 groups. Then domain administrator to computer account with 2 groups. So pwede mong gawin yan doon. So computer account allow AD to keep track and control the computer in your network. A computer without an account in AD can access the network. Its security measure. It resides in OUs, which allows you to install software to machine in organizational unit at once. When you are going to join a computer in your domain, you'll need admin level credential. A computer account is automatically created in AD. Organizational unit versus groups. Organizational units keep your object organized and are used to control what users and computers can and can't do.
Groups are Active Directory objects that allow you to provide and deny access to resources like printer, folder, and mask. Groups are residing in organizational unit. Creating organizational unit. So, ito na yung pagkasunod-sunod, step by step na paggagawa ng mga users sa organizational unit. Open Server Manager. So, yun, pag na-open nyo na yung Server Manager, then, expand nyo lang to. Expand the Active Directory Domain Services. Click the plus sign section. Click on Active Directory Users and Computers. So, pag napindot mo na yung roles, expand mo lang yon, then, diretso ka sa Active Directory Users and Computers. Then, 3. At this point, you should be able to see your domain. In our example, we are using the It's Me Ismael domain. Go ahead and expand your domain. Click the plus sign. Then, pag yun, should be also your domain. Example, we are using. Then, pag nagamit mo na yun, makikita mo dun yung pinaka-domain name mo. Then, pag napindot mo na yun, pwede mo na expand. Right click mo lang. Then, makikita mo dun yung built-in computers, domain controllers, foreign security principals, managed services, accounts, users. Now, we need to create an organizational unit for a group to live in. This example, we are going to create an OU for our CSS student to create a new organization unit. Right-click on your domain name, point to the new option, and then select organizational unit. Then, i-right-click mo yon, then lalabas na dun yung organizational unit. I-right-click mo lang yung domain name, then hanapin nyo yung new. So, makikita nyo sa picture new. Then, makikita nyo sa baba yung organizational unit. Then, pag napindot na yon, pipindutin mo yung organizational unit, then pag gagawa ka na ng organizational unit, type the name of your organizational unit and make sure that the box is checked next to protect container from accidental deletion. When done, click OK. Then yun, ikaw nang bahala mag-name sa organizational unit mo. Kung CSS student, kung name ng school, name ng subject. Then yun. Then pagkatapos nun, we now have a new organizational unit in our Active Directory called CSS student. Ang pinangalan niya is CSS student. So, yun. Makikita mo naman yun. Then, lalabas na yung CSS student sa ilalim ng users. Then, creating a new group. After creating an organizational unit in your Active Directory, you are ready to create your first group. Go ahead and select your organizational unit and then right click in the blank area. Next, point to new and then select group. Then pagtapos ka na magawa ng organizational unit, i-click mo lang yung blank space sa gitna, then punta ka sa new. Then pagkatapos na lalabas dun yung group, hanapin mo lang yung group doon, yung pangatlo, mali lang ang pagkakana sa picture. Then group yung pipindutin mo. Pagkapindot mo ng group, then the next step is to name your group. Select the group scope and then select the group type. In this example, we are going to name our group CSS user. We are also going to leave the default selection for group scope is global and group type is security. Then click OK. Then yun, pag napindot mo na yung new, yung group, papangalanan mo na lang kung anong gusto mo, kung CSS users, ganon. Then yung sa group scope, papalitan mo ng group type is security. Then pag okay ka na doon, kahit anong pangalan mo dyan, kung anong gusto mo pangalan na group, kung saan ang pagkakaintindi mo, pwede may lagay dyan. Then pagkatapos mo doon, okay. Then number 4, our new group has been created. Then lalabas na yun doon pag
nakagawa ka na, pag in-okay mo na, then pwede ka na dyan mag-add ng users para dyan mo na lang makikita kung mga 20 users ilalagay mo dyan. Then pagkatapos na, user accounts is allow user to access network resources. Creating account using server manager. Number 1, open server manager, open rows, click open Active Directory users and expand the domain name itsmeismael.com. Select the organizational unit. CS student where you want to create the new user. Then pagkatapos mo na magawa ng group, right click mo ulit sa baba sa blank space, then new. Then pagkatapos na hanapin mo yung user, paggagawa na to ng user, then pagkatapos mo nun, in the empty area, right click, select new and click user. You can also right click the organizational unit and click new and select user to create new user account. Then pagkatapos nun, new object dialog box will open as shown below. You can fill in the user information like first name, last name, etc. As you can see below, there are two user logon names. The first user logon name, also called user principal name, UPN. Super user at itsmeismael.com, which is email like name that can be used to log into to domain join computers. Second user logon name, pre-Windows 2000, also called some account name, can also be used by user to log in domain join computers in the form itsmeismael super user. After entering the user detail, click next. Then ito na, paglalagay mo lang yung first name mo, or ako Jericho. Then pag naglalagay ka ng initial letter, hindi mo na kailangan lagyan ng tuldok dahil magtutuldok na yun ng kanya. Then yun, last name, yung kung anong last name mo, then lalabas na dyan yung pinaka full name mo, parang mag-auto na lahat ng full name mo dyan. Yun, nilagay mo first name, initial, and last name. Then super logo name, ikaw nang bahala maglagay ng parang pinaka username mo. Then pag ayos na yun, pag nailagay mo na, lalabas na sa baba yung iyong pinaka username. Then ang pinakalan niya ay super user. Then next mo lang yan. Then pangapat, enter password for the user. You can choose various options as shown below. Once you are done, click next. Then pagka next mo nun, lalabas dun yung paglalagay ng password. Then yun na nga, kung anong gusto ng password, pwede naman magkapareho ng password doon para hindi ka na malito, para is yung password mo ng domain at ng user, if ikaw din ang gagawa nun. Pero kung sa iba, sila lang bahala mag-iba. Then dapat is pipindutin yung password never expire. Ika-check na yung password never expire pagagawa nyo ng password na yan. Kaya nang bahala ng password, dapat pareho yan sa password and confirm password para gumana na. Then yun, katapos nun, view the summary, then click finish. Then pagkatapos mo nun, ipipinish mo na lang, next mo lang, then finish. Then nakagawa ka ng user, may password na yun, may group ka na, and may organization unit ka na. Then yun, ang para sa akin ng organization unit ay yung parang pinaka folder gawaan ng user and group. Then gagawa ka muna ng group, then pwede naman mauna ang user bago group, basta meron na, pwede naman yun. Then right click mo lang dun yung user, then yung move to group nakalagay dun. Then yun, nakasali na yung user na yun sa group. Then yun, tuloy natin. Then pagka finish nun, create account using command line. Ito naman yung parang mga yung mga may mga syntax. You can also add user by using DSADD command line option. It
Also, you create user using command prompt. Ito naman yung mga parang ito yung mahirap, parang ano to mano-mano paggagawa nito. Parang may mga command. TAC is command line option that will allow you to create user with command syntax. Yan ang example. If you are going to add user complete name, use the following syntax. So yan kaya nyo lang yan kung gusto nyo ng ganyan, pero mas maganda yung kanina yung sa may mga organizational unit. Kayo na lang kung saan ang gusto nyo, kasi nakakalito to. Parang may mga code pa. So yan lang. So if you want fast and easy creation of user, just use the following codes. But this time, you need to type the code using Notepad or any equivalent text editor. Open Notepad or Notepad, +M. Then type an example shown below. Syntax. Yan yung mga code na ilalagay nyo kung gusto nyo ng ganyang paggagawa ng user group. Save it as add username .bat in accessible directory. Open command line, navigate to the directory where script in the syntax. Pero kung sasuggest ko, mas maganda yun nasa taas, pang mahirap yung command line na yan. Ito naman sunod. Number 4. Open server manager, yung organizational unit, and check the result. Moving users into a group. So, ito na nga yung pag-move ng mga group pag-move ng mga user sa isang group. In order to move existing account into a group, you need to hold down and control key and click the user computer accounts that you want to move into the group. So, yan nga, i-hold down nyo lang lahat ng user na madali. Ang pag-move na lahat ay isang lagay na lang. Then, i-right click dyan, move to a group yon. Pagka-move nyo doon, hindi pala, ito na. So number 2, then you need to right click on any one of those accounts and select add to a group. So add to a group pala ang pangalan niya. Add to a group pala yung paglalagay. Dahil pagka-hold nyo pababa or pataas lahat ng user, i-right click nyo lang kahit saan sa user, then pipindutin nyo lang yung add to a group. Then pag napindot nyo na yon, then next type the group name and let the machine find it. In our example, I will type CSS user and then click on the check names button. Once the name is verified and group name is found, the text will be underlined and you can click the OK button to continue. So, yun. Pwede nyong ilagay dyan. Pwede nyong i-type yung ginawa nyong yung group name, or pwede nyong i-advance. Yan. Pinutin yung advance kung gusto nyong hanapin na lang kung hindi nalabas. Hanapin yung ginawa nyong pangalan. Then, naman yan, alphabetical ang pagkakalagay ng mga pangalan. Kaya medyo madali din. Pero, pag nagaganan ka, pinutin nyo lang itong check names. Then, pag nag-underline, verified yon. Then pagkatapos nun, i-okay nyo lang. Then null of this account are part of our CSS user group. Then pagkatapos yung mahanap yon, yung pinaka-group, pag in-okay mo yan, kasali na yun sa pinaka-group ng CSS user group. Then ayos na, lahat ay kasali na yun dahil na-move nyo na. Then sunod is yan, lalabas yan the add to group operation was successfully completed. Yun. Then okay na yun. Pag lumabas yan, na-move mo na lahat. Pag lumabas yan, then ito na yung task sheet, install Active Directory. Then yun na lang ata. So ito pa, meron pang terms and definition. Organizational unit is a container that hold a data object like user account, computer account, and group. So, ayun nga. Ang organizational unit yung parang pinaka nag-hold ng mga account, computer accounts, and groups. Diyan mo makikita o diyan ka pwedeng gumawa ng mga account
Yun nga, yung mga ganon, yung mga user group, yung mga accounts, para sama-sama na sila dyan. Pwede mo din dyan makita yung mga pag-add group, yung mga pwede ka dyan magawa ng kahit ano, pero alam ko yung may limitation din niya, pero pwede kang gumawa ng marami dyan sa organizational unit. Then, ang groups naman groups are active directory objects that allow you to provide and deny access to resources like printer, folder, and mass. Groups are residing in organizational unit. So, yun nga yung paggagawa ng pagsasama ng mga user, mga client mo sa isang group. Gano'n lang gagawin mo pag-add to group. Then, magsasama-sama na yon para kunwari meron kayong i-assign, hindi na lang parang mano-manong pagpipindot sa bawat isang user. Pwede mo din pindutin sa isang group na lang na lahat ng user ay meron, lahat ng client ay meron. So yun, ganun lang yun, para ay nang parang pinakaano ng group, para isang lagay mo na lang ay nasa lahat na kasali sa group. Lahat ng kasali sa group ay magkakameron na. So yun na, and DSADD is a command line option that will allow you to create user with commands. So ayun, ayun yung command line option that will allow you to create user with commands. So yun nga, so reference. So ayun na nga lang, hanggang doon na lang po tayo. So i-ano lang natin, preview ulit natin para magets ng ayos. So ito na yung pagkakasunod-sunod ulit ng paggagawa ng organizational unit, pag-add to group, paggagawa ng user. So first is punta mo yung roles, then expand. Pag na-expand mo na yan, lalabas dun yung expand mo din yung Active Directory user and computers, then lalabas dun yung pinaka domain name na ginawa mo. Then pagkatapos nun, pipindutin mo yung domain name mo, then lalabas yan. Then pagkatapos nun, makikita mo yung mga yan, then i-right-click mo naman yung domain name mo, then hahanapin mo yung new. Pagkatapos mo mahanap yung new, sa right side niya makita mo yung computer, contact, group, and init or person, MSM merging PSPS, organizational unit, printer, users, shared folder. So ayun yung mga pwede mong gawin sa organizational unit. Pwede mong gawin sa iyong domain. Pag na-right-click mo, pag magagawa ka, pwede mong gawin yan lahat. Computer, contact, groups, and lahat yung makikita mo dyan sa right side. Then ang gagawin naman natin ngayon ay organizational unit, kaya yun ang pipindutin natin. Then ikaw na bahala magpindot, ikaw na bahala mag-type kung anong gusto mong name, kuwari ICT12, ganon, kuwari mga CSS student, CSS group, CSS, basta yung mga ganun gusto mo, MMCA, CSS, kung anong gusto mong ilagay mo lang dyan, para then madali lang naman yung makita para matandaan mo agad. So yun, pagkatapos nun, lalabas na yung pinaka-name mo dyan, yung ginawa mo. Then pagkatapos naman nun, pag create naman tayo ng group, and i-right click mo lang ulit yung itong yan, yung blank na yan, yung blank, ano ba yan, yung basta yung pinaka, pwede mong i-right click din dyan, then lalabas ulit yan, yung hanapin mo yung new, then hanapin mo yung group. Hindi po yan hindi po yung may ano yan, yung group, ito pong nasa taas ng may red na box, mali lang po ang pagkaka-edit. Then pagka pindutin mo yung group, then pagkalabas nun, pagkapindot mo ng group, pwede ka na mag-apply ng name ng group name. Then pagkalagay mo ng group name, yan, ilalagay mo sa group scope naman is global. Check mo yung pipindutin mo yung lalagay mo ng tuldok yun sa global. Then sa group type naman is security. Dapat ganun na ilalagay mong pagka-custom ng inyong group scope and group type, para goods na goods yung pagkagawa mo. Then pagkalagay mo na nun, i-okay mo na. Then yan, lalabas na yung group name mong ginawa.
yung group mong ginawa, lalabas na dyan. Then pagkatapos naman nun, mag-a-add ka naman ng user. So, ganun pa din, parehong ganun gawin pa din. I-right click mo lang yung blank space na yan, then right click, hanapin yung new, hanapin yung user, then pagtapos na yung user, lalagay mo na yung first name mo, Ismael, then initial, M, hindi mo na kailangan maglagay ng tuldok kasi mag-auto tuldok na yun doon, then last name, Balana, then pagkatapos nun, pagkatapos mo ilagay yun, lalabas na dyan yung full name mo, yung mga pinil mo dyan na blank ng mga pangalan, mag-auto lagay na yan dyan ng full name mo. Then ikaw nang bahala maglagay ng user logon name. Ang nilagay naman niya is super user. So ikaw naman ang bahala dun kung anong gusto mo. Then pag nalagay mo na ang gusto ang mga name mo dyan, pwede mo nang i-next. Then pag na-next mo na, ito mahalaga din to sa lahat, ang password. Password is kailangan mo tandaan, pwede naman din magkakatulad ng password dito, hindi naman hindi naman bawal yung dito na hindi pare-pareho yung ano. Pwede rin magpare-pareho dito ng password kung gusto mong hindi ka malito sa lahat. Pwede din magawa ng pare-pareho. Then huwag mo kakalimutan ding pindutin yung password never expires para hindi mawala agad yung iyong password. Then yun, pagkalagay mo ng password, i-confirm mo na lang sa baba niya. Then pag na-confirm mo na yan, next mo na. Then pagkatapos nun, lalabas yan. New object user. Then nakakreate ka na ng full name, Ismael M. Balana, user logon, super user, at it's me, ismael.com. Then yun, pagkatapos yan, ipipinish mo lang. Pagka-finish mo nun, di ko mare, nakagawa ka na ng madaming user. Nakagawa ka na. Din ang gusto mo, pag pinasa mo yung query isang file, ay iisa na lang yung lahat ay malalagyan na. Hindi yung mano-mano ka pang pipindot-pindot dyan sa lahat ng user. Kasi pag sa mga company, madaming user, pwede mo itong gawin sa company. Ito nga ata ang ginagawa sa company. Yung pagganto ng mga client para isang ano na lang. Then ang gagawin mo, ipipindutin mo lahat. Yung para bang hold down mo o i-hold yung lahat ng gusto mong i-move sa isang group. Lahat lang ng gusto mo, hindi naman pwede namang matira sa ibang group naman. So yung mga gusto mo ilagay sa isang group, mga group 1, group 2, ganon. Lalagay mo yung gusto mong ilagay sa group 1, then hold. Then pagkatapos nun, i-right click mo dun sa kahit anong user na isasali mo dun sa group, kahit anong dun user. Then pagka right click mo, hanapin mo yung add to group. Makita mo dyan, add to a group, disable account, enable account, move, send mail, all tasks, cut, delete, properties, help. Yan. Then ang pipindutin mo dyan ay add to a group. Then pagkapindot mo ng add to a group, then hahanapin mo naman yung group name. Pwede mong ilagay dito yung group name. Then pagkalagay mo dyan, pipindutin mo na itong check names. Then pag nagka-underline, dun yung verified na, ayun yung pinaka-group name, ayun yung pinaka-group. Then pag hindi mo makita, hindi nagbe-verified kada check names mo, yung tinype mo, advance mo na lang. Pagka-advance mo, makikita mo dyan yung mga lahat, yung alphabetical naman dyan, yung name. Then hanapin mo yung query ICT CSS, punta ka sa letter I, yung makita doon mga letter I. Then hanapin mo din yung ICT CSS. Then yun na, pipindutin mo lang yun, then i-okay mo. Then pag na-okay mo na, lalabas yan, the add to group operation was successfully completed. So yun, na-move mo na lahat ng user sa isang group. Kaya isang salina na lang ang isang file doon. So yun, ganun lang yun, step by step. Nakita nyo naman sa picture kung paano, at meron naman tayong mga pinabasa dito.
So, ayun lang. Sana may naintindihan kayo at may nalaman, natutunan. Ay lang yung paggagawa ng organizational unit, user, group, ganun lang mga paggagawa nun. Kaya intindihin nyo lang. So, yun. See you next video. Thank you for watching. Yun lang.